Malo na sa 8,000 residente ang apektado ng pinagsamang epekto ng bagyong Krising at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, patuloy pa rin silang naka-alerto lalo't may panibago na namang low pressure area na posibleng maging bagyo. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. 5 na ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Krising at patuloy na epekto ng haging habagat sa bansa. 5 naman ang injured habang may 7 pa ang nawawala. Pero nagpapatuloy ang verifikasyon ng Office of Civil Defense. Karamihan yan sa Mindanao, nahulugan ng mga debris, no? Pero for validation pa po ito to determine kung talagang related sa bagyo itong pagkasawi nila o pagkawala. Aabot naman sa higit 200,000 pamilya o 800,000 individual ang apektado mula sa 2,000 barangay sa buong bansa. Higit sa 5,000 pamilya ang pansamantalang nainirahan sa mga evacuation center, habang 16,000 pamilya ang nakikisilong sa mga kamag-anak o kakilala. Patuloy rin ang pagpapabot ng tulong na abot na sa 50 milyong piso mula sa national government at local government units. Tuloy-tuloy naman yan ang pagbibigay natin na tulong sa mga apektadong lugar. Pumalo na sa 219 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 53 million pesos sa agrikultura. Kakalabas lang ng bagyong Krising, pero may panibagong sama ng panahon ng binabantayan, kaya't naka-red alert pa rin ang OCD. Meron na namang namumuong weather disturbance na pwedeng pumasok or mabuo bukas hanggang Wednesday. So, same areas po ang tinitingnan natin na magkakaroon ng effect itong parating. Habang nagre-recover tayo ay nag-prepare na tayo para sa bagong weather disturbance. Localized policy naman ang suspensyon ng klase, kaya't ipinaubaya ito sa mga LGU. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.